Hello, hello. Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, nandiyan si Pau sa likod. Ayan, okay. Ang tawag dito, galing kami ng Marawi, papunta na kami ngayon ng Iligan at the time na nire-record ko tong video na to. But I felt that I have to talk about this kasi napaka-importante nitong pag-uusapan natin. Yung ICC, naglabas sila ng announcement. At doon sa announcement na yon, they released an announcement in English and in Filipino. So, yung announcement nila is, mayroon ka bang impormasyon tungkol sa mga di umano'y krimen ginawa noong digmaan laban droga? Mahalaga ang iyong tinig. Isumite ang impormasyon sa pamamagitan ng link na nasa description. Nireport ng DCRH itong announcement ng ICC at ang sabi nila, ICC nagbukas ng online portal para sa mga saksi ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Why this is very important? Kasi paulit-ulit kong sinasabi, isa sa mga reason ng pagsasagawa namin ng Tay Kami Naman signature campaign is to create a platform for all Filipinos who benefited from the leadership of PRRD. Ngayon, ito ang ginagawa ngayon ng ICC. Ang ICC nagtatry sila na kumuha ng mga story, yung mga sub-story siguro about war on drugs to demonize PRRD. Basically, yan layunin nila na yan eh. So that is why it's very very important that you raise your voice now. That is why it's very important that you join the signature campaign. Kasi hindi po pwede na i-overwhelm yung boses natin. Tayo ang naghalal kay PRRD. Tayo ang nagtiwala na gagawin niya yung kanyang pinangako na sa war on drugs. Inasahan natin si PRRD. Yun ang major platform ni PRRD nung tumakbo siya ng 2016. In fact, sinabi niya, there's going to be a war on drugs and you're not gonna like it. If you do not want people especially mga criminals, if you do not want them handled, wag niyo siyang iboto. Kasi meron talagang mga tatamaan niyang war on drugs. Meron bang war na walang casualty? 'Di ba? But they make it appear as if PRRD killed people recklessly. They make it appear na parang trip-trip lang yung pumatay and things like that. There was real danger sa buhay ng mga Pilipino noong mga panahon na yon. And PRRD was able to bring peace and order in the entire country, especially yung mga na-prevent niya yung mga violence na related sa drugs. He was able to deliver. And before he stepped down, 78% ng crime rate ang bumaba sa Pilipinas because of the war on drugs. Ngayon, sinasabi ng ICC na pag meron kayong impormasyon, mag-send kayo ng link sa amin, mag-inform kami, ganyan, mga ganong etche-boreche. Now this is another sampal sa mukha ng mga Pilipino. And this is when I don't understand yung mga galit na galit kay PRRD. Paano ninyo na-justify na magkulong ng isang tao na wala pa pala kayong krimen, wala pa pala kayong ebidensya tungkol do sa crime against humanity na pinagsasabi ninyo. And yet, it is acceptable for you na ikulong yung isang 80-year-old malayo sa kanyang sariling bayan. Tinatarantado nyo yung buong Pilipinas. Tinatarantado nyo yung mga Pilipino. 'Di ba? Hindi ako naniniwala na meron pang gagawing maganda yung ICC. ICC is corrupt. They accept donations from anyone. From anyone, even from Bongbong Marcos. Hindi ako magugulat kung binayaran ng gobyerno natin yung ICC para litisin si PRRD. I am waiting for the day that we would have confirmation how much the payment ICC received from the Philippine government para ikulong doon si PRRD. Totoo yan. Hindi ako magugulat kung maging ganyan ang sitwasyon. Because ICC, even before hulihin si PRRD, meron ng mga criticism sa ICC tungkol sa pagtanggap ng mga donation
mga donasyon na pera. Bukod doon sa mga perang tinatanggap nila na percentage of certain percentage of obligation ng mga member states sa ICC. Kasi hindi man lahat talaga nagbabayad sa ICC eh. But aside from that, ICC would also accept money, okay, donation from individuals, from non-governmental organization and other and other rich people who would have vested interest. Soros are donors of ICC. The Soros, yung nakikialam sa mga sa mga yung Soros are known to intrude sa mga democratic countries in order to push certain narrative. Kasi Soros is, he was alleged, he was viewed as a financial manipulator internationally. So oligarch yan, and is actually paying ICC also. Okay? Is giving money, donation, that's what they call it. Ganon. But wala nang magagawing maganda ang ICC kay PRRD. They're just going to keep the old man there. And right now, if we're just going to sit back and not react on this, not to push back, okay? Malalagay lang sa oblivion yung lahat-lahat ng pinaglaban natin, lahat-lahat ng mga wins natin nung panahon ni PRRD. It's just going to be be forgotten. And papayag ba kayo ng ganun? Hindi na tayo talaga makaka-move forward pagka ganyan. So, very, very important that you raise your voice and participate po kayo sa mga signature campaign. Kung wala pong mga caravan po dyan sa area ninyo, wala pong nagpupunta para magpa-sign, you can start it on your own. Mag-download na po kayo ng signature sheet, pa-sign na po kayo sa mga friends and families ninyo, and you send it to the designated address in Davao on or before January 31, 2026. Ayan. Pao, meron kang gusto sabihin? Sana po suportahan ninyo ang Tayo Kami Naman signature campaign because this is our last hurrah. Ibalik na natin si PRRD. It's about time, no? Because PRRD sacrificed all his life serving the Filipino people. And yung magpirma ka, magpakita ka ng suporta, go to tayokaminaman.org for those kababayans na who couldn't make it sa campaign kung nasaan kami. Gaya na sinabi natin, Joey, you can always download it from our website na gawa ng Patriotic IT Professionals, no? DDS, Patriotic IT Professionals. Andun lahat yon. Click nyo lang yung signature sheet, download it, print it, sign it, papirmahan nyo na lahat and then send it over. Sana makita-kita tayo soon at sabihin Tayo Kami Naman. Ayan, okay. Salamat pa. Thank you very much. So, yun lang, no. Actually, sobrang na-high blood ako talaga nung nakita ko yung yung kembot na yun ng ICC. Parang putang ina ninyo, wala pa pala kayong ebidensya. Ngayon pa lang kayo maghahanap ng biktima. Ngayon pa lang kayo maghahanap ng mga witnesses. 'Di ba? Ba't nyo na kinulong niya? Ayaw nyo pang i-interim release yung matanda? Mga putang ina nyo dyan. 'Di ba? Wala pa pala kayong ebidensya, wala kayong witness. Ngayon pa lang kayo naghahanap, 10 buwan nang arestado si PRRD. Anong basis nung arrest ninyo? 'Di ba? So, I mean, push back. We really have to push back. And for those who are naysayers who would like to see the negative rather than the positive do sa Tayo Kami Naman movement, isipin nyo na lang yung pagka-Pilipino ninyo, 'di ba? Even if hindi kayo politically aligned kay PRRD or galit kayo sa amin, ganyan, hayaan nyo na lang ba na yung Pilipino abroad makaka-experience ng ganyan? Yung mga OFWs natin, kung papayag yung mga OFWs natin na gagawin to kay PRRD, so pagka yung mga OFWs natin na kailangan ng tulong sa gobyerno natin, di sasabihin lang nila, bakit dating presidente yun, hinayaan lang ng government mga simpleng manggagawang Pilipino abroad pa kaya? 'Di ba? So you have to think very, very hard because this
treatment to PRRD is going to set a precedent kung papaano tatratuhin ang mga Pilipino abroad. At ang mga Pilipino in general. Ayan. So yun lang, mabilis lang na video. Papunta na kami ng Iligan, galing kami ng Marawi City, and share lang ako ng konti kasi first time, marami sa amin first time nagpunta sa Marawi eh. First time nakapunta sa Marawi, so nakita namin yung devastation, nakita namin yung mga maraming mga yung life is actually very normal na, no, Pao? Yes, dito. Sa Marawi. In fairness, and Oo. all in fairness. At ang ganda ng weather, Oo, ang lamig. Ang lamig. Ang lamig. Tapos yung mga tao at peace naman. Oo. Subway Chill station. sila. Chill. Chill. Oo. May fun run nga sila bukas eh. Oo. Di ba? Totoo. And tawag dito, very, very calm yung buong city. Yeah. Very peaceful. And nung dumating kasi kami maaga, mga alas 9, 9:30 ng umaga. At 12, nag-start na sila ng prayer. Ayun, so talagang very quiet yung town. Ayun, nakita namin yung mga devastation. But they really love PRRD in Marawi City. It is supposed to be a symbolic trip, pero ang dami pa rin nag-participate doon sa signature campaign. At yung mga taga Marawi dyan, pwede rin po kayong mag-start ng signature campaign. Yung mga hindi po nakahabol sa Ground Zero, Rizal Park, pwede pa rin po kayo na mag-initiate ng signature campaign, print lang po kayo ng signature sheet mula sa aming website taykami-naman.org at ng letter, and papirmahan nyo na po sa mga friends and families ninyo, and also ipadala po ninyo, ipa-LBC, JRS, JNT, lahat po mga courier na mabilis mag-send. I-send nyo lang po yung mga signature sheets ninyo na nakolekta doon sa designated address natin sa Davao City on or before January 31. Ayun. Maraming salamat po, and we'll see you next time. Baka mag-live po kami sa Iligan. Imbita mo sila sa Iligan pala. See you in Iligan, no? Sa Iligan, ang alam ko, nandito kami sa Iligan Plaza by 4 p.m. onward. So, sana magkita-kita tayo dito. See you. Thank you. See you later. See you. Bye.